Posible umanong away magkapatid ang mintya ng walang habas na pamamaril kahapon na isang lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan. Binatikos naman ng misis ng suspect ang paraan ng pagresponde ng pulisya. Nakatutok si John Consulta. Sa kuha ng CCTV na ito kahapon sa San Jose del Monte, Bulacan, makikita ang paglabas ng isang lalaki na nag-aamok at walang habas na nagpapaputok ng baril habang papunta sa kalsada. Sa video, isang delivery rider pa ang makikitang huminto para pumick up ng i-deliver lang dapat sa area. Pero biglang naparangkada matapos daw tamaan sa hita. Ayon sa pulisya, may hawak na 9mm na baril ang lalaking suspect. Bumalik sa lugar at hinanap umano ang kanyang kapatid na babae. Nag-away daw sila nung kapatid niya. Then umalis yung suspect natin. Pagbalik niya, wala din yung kapatid niya. That's the time na nag-amok na siya. May possibility na may gusto niyang saktan or gusto niyang takutin. Agad namang nirespondihan ng ilang nagpapatrolyang pulis ang insidente. Pero napilitan daw silang gumanti ng putok nang hindi makinig sa kanilang pakiusap ang suspect. Dinipensa na lang po namin ang sarili namin. Kaya po nagkaroon po ng palitan ng putok. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang suspect pero idineklarang dead on arrival. Pero ang misis ng suspect kinwestiyon ang naging aksyon ng mga pulis. Hindi man lang po sila nag-warning siya. Talagang tinuduyan po talaga nila. Kinausap po namin na ano ba problema mo, ibaba mo yung baril mo. Bigla po kami pinuputukan na. Isang 9mm na baril at 17 basyo ng bala na galing sa suspect ang na-recover ng pulisya. Napag-alaman ding nahaharap siya sa ibang kaso. Yung ginawa niyang pamamaril at saka yung pag-aamok doon sa lugar, hindi ito normal na gawain ng isang tao. Kumbaga, nakita natin yung kanyang criminal tendencies. And then after investigation nga po, nalaman natin na ito palang suspect na to ay may pending warrant of arrest for murder sa RTC branch 286 ng Navotas City. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magbaon na po ng mahabang pasensya, lalo kung dadaan sa NLEX. Mabigat na kasi ang traffic doon. Ang latest na sitwasyon, tinutukan live ni June Veneracion. June! Vicky, tukod na ang traffic dito sa Balintawak Toll Plaza dahil sa dami ng motoristang nag-uuwian para sa Undas 2025. Umabot ng mahigit 5 kilometers ang pila ng mga sasakyan bago makarating ng Balintawak Toll Plaza as of 5 p.m. Paglampas ng Toll Plaza, wala rin nagbago dahil traffic pa rin ang sasalubong sa mga motorista. Kailangan mahabang pasensya talaga. Kaya umuwi kami ng maaga para iwas traffic bukas. Kaya lang ganito rin pala traffic din. Mahaba po sir. Wala po nung galing po ako na naiya eh. Traffic na po yan. Gano'n na katagal? Na po meron akong kalahating oras na mahigit. Ngayong araw hanggang bukas, bispiras ng Undas, ang nakikita ng pamunuan ng NLEX na peak ng volume ng mga sasakyan. Mas madali po sa aming naka 2 wheels lang kesa sa 4 wheels. Nakakasingit po kami. Nasa 450,000 ang daily average ng mga sasakyan na dumadaan sa NLEX, NLEX Connector at SCTEX kada araw. Ngayong Undas, inaasahang tataas ito ng 25,000. Yung pong expectation natin is tuloy-tuloy po ito hanggang mamayang gabi. And meron pa rin po tayo inaasahan na volume early morning tomorrow hanggang afternoon siguro. Kapag bumper to bumper ang traffic, dyan madalas may nasisiraan. Kapag nangyari sa inyo yan, hindi nyo na po problemahin ang towing dahil libre na lang hanggang sa pinakamalapit na exit mula 6 a.m. ngayong araw hanggang 6 a.m. sa November 3 para sa mga Class 1 vehicle. Nagpapatupad na Vicky ng counterflow dito sa NLEX para makabawas dun sa bigat ng traffic at tatagal ito hanggang kinakailangan. Sa mga ganitong sitwasyon, lagi naman paalala sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko para iwas disgrasya. Vicky.
Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng nasabing LPA sa layong 1,805 kilometers. Silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon. Pero pwedeng habang lumalapit sa PAR ay unti-unti ring lumaki ang posibilidad nito na maging bagyo. Maaaring pumasok yan sa PAR sa linggo at kung bagyo na ay tatawaging Bagyong Tino. Patuloy na tumutok sa update sa mga susunod na araw, lalo't may iba pang mga LPA na posibleng mabuo sa kanluran at silangan ng bansa. Dahil malayo pa, wala pang direktang epekto ang LPA sa bansa pero posible pa rin magpaulan bukas ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Amihan at Shearline. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas lalo na sa hapon sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May mga pag-ulan din sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Posible ang malalakas na ulan kaya ingat pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya kanina, may tsansang makaranas ulit ng pag-ulan bukas lalo na bandang tanghali o hapon at pwedeng maulit sa gabi. Base naman sa ating extended outlook para sa nalalapit na undas, posible ring maranasan ang pag-ulan sa weekend, November 1 at 2, lalo na bandang hapon at gabi. Kalat-kalat na ulan yan sa Luzon at Visayas habang mas malawakan naman sa Mindanao. Natapos man ni Sofia Pablo at Alan Ansay ang shoot para sa kanilang upcoming horror film na Huwag Kang Titingin, dala-dala pa rin ng dalawa ang takot. May mga spooky experiences kasi sila sa gitna ng taping na kinunan midnight at early morning sa sementeryo. Makichika kay Athena Imperial. From heightened senses to real horror feels, unique experience para sa lead cast ng upcoming GMA Pictures film na Huwag Kang Titingin ang pagsabak nila sa mga eksena. Bago pumasok sa bahay ni Kuya, nagkwento pa si Sofia Pablo kasama si Alan Ansay tungkol sa kanilang personal na karanasan sa set. Yung isang scene ko, I'm not gonna say kung ano, pero nakagip sa likod ko na there were two people standing. But there was no one there talaga. Like, andun sila, tapos umatras pa. 4 a.m. May nahagip na parang shadow. Wala naman tao. Kasi dun sa background, syempre katulad niya, pag taping ka, wala naman tao sa likod mo dapat eh. Tsaka syempre yung biglang may shadow. Nakakakilabot din daw, lalo na't midnight at early morning ang shoots nila sa sementeryo. Malabo yung mata ko. So, in a way, natatakot ako na baka yung nakikita kong gumagalaw, hindi na tao. Marami kasi tayong wide shot na mga shot. So kami lang yun nandun, malayo yung camera. Takbo kami nagtakbo doon. Natapos na ang shoot ng pelikula in just 11 days. Tsaka yung mga batian natin, di ba usually, see you tomorrow kami, see you later. Oh, see you later na ganun. Kasi umaga, pack up, tapos call time ulit ng hapon. And we had to shoot it very fast. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa halip na magandang serbisyo, pambabastos at pangmamaliit umano natanggap na isang babaeng kumukuha ng TIN ID sa BIR Novaliches sa Quezon City. Terminated na sa trabaho ang inirereklamong empleyado. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Napagulgol na lang ang babaeng ito sa videong ipinost sa TikTok matapos umanong maliitin at bastusin ng isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR habang kumukuha ng kanyang TIN ID. Bakit ganyan ng employee niya? Report mo. Ano ba yun? Bakit nasa government kayo? Grabe. Grabe. Ang tulong mo. Pero tayo tao dito. Kwento ni Nika Kadalin, pumunta siya sa BIR Novaliches nitong Lunes para magpagawa ng TIN ID para sa trabaho. Ilang beses na umano kasing nag-error nang subukan niya ang Online Registration and Update System o ORUS. Pero pagdating sa BIR Novaliches, nainis umano ang humarap sa kanya dahil hindi siya nag-online transaction. At nang ipaliwanag niyang nag-error ang sistema ng BIR at ipakita pang hindi ito gumagana sa kanyang cellphone, pinayuhan siyang umulit sa ibang oras o pumunta sa BIR National Office. Ayon kay Nika, maigsi ang PC ng empleyadong nag-asikaso sa kanya na batay sa mukha na papikit-pikit pa umano ay nagpipigil ng inis. Higit dyan, nakaka-insulto lang na
all throughout our conversation, nag-i-English talaga siya. Na para bang gusto niyang ipamukha sa akin na na dapat ko maintindihan lahat. Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Dapat hindi ko daw maintindihan, paulit-ulit nga lang daw siya ng sinasabi. Pinunan niya ang asal ng empleyado at lalo itong nagalit. Sabi ko, siguro po kailangan niyo po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve the people. Kung tumaas talaga yung boses niya, pagkakaalala ko sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Ang nag-viral na pag-iyak niya, nangyari nang kamustahin siya ng isang nakasaksi sa pagtrato sa kanya. Noon na siya napaiyak sa habag sa sarili. Umalis na lang si Nika na hindi nakakakuha ng TIN ID. Sana matigil na to. Kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito. Sana makuha natin yung justice. Nagain na ng reklamo si Nika sa Anti-Red Tape Authority pero wala pa raw silang tugon sa issue. Samantala, ayon sa BIR Novaliches, nag-leave na ang inireklamong empleyado mula nang mangyari ang insidente at terminated na siya sa trabaho simula November 1. Gayunpaman, inisyuhan pa rin daw ito ng show cause order para magpaliwanag. Ayon sa Republic Act No. 6713 o ang Act Establishing a Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat ay magpakita ng profesionalismo at dedikasyon sa trabaho at sa publiko ang mga empleyado ng gobyerno. Dapat ding lahat ng government employee ay magalang at maagap sa pagtugon ng pangangailangan ng publiko. Maaari namang tumawag sa hotline 8888 ang publiko kung may sumbong laban sa mga government employee. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mahigpit na ang seguridad sa NAIA kasunod ng inaasahang bulto ng mga pasahero bukas, bisperas ng Undas. Ang sitwasyon doon, alamin natin sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Vicky, simula pa nung Lunes, nadadagdagan na yung mga pasahero dito sa mga terminal ng NAIA. Pero bukas pa talaga inaasahan yung bulto na mga plane passenger na sinasabing aabot ng 1.3 million ang dami. Yun ay para sa kabuuan na ng Undas season. Sa mga passenger terminals, madalas ang pag-iikot kanina ng Explosives and Ordnance Division at K9 units ng PNP. On duty naman at walang Undas holiday ang airport operation staff dahil sa pagdagsa ng mga biyahero lalo na bukas. Sa karanasan, kahit masikip, hindi naman daw napipigil ang mga Pilipinong bumiyahe, lalo na sa mga holiday na malalim ang cultural significance gaya ng Undas. Si Lani, kung may budget nga lamang daw, hindi siguro siya inabot ng 6 na taon bago makabalik ng Negros para madalaw ang anak. May anak po kasi akong 2019, bali doon po siya namatay. Sa Negros Oriental po. Naksidente po siya sa motor. 2019, bali 16 po siya nung time na yun. 16, grade 11 po. Espesyal naman ang uwi nila Ronel sa probinsya dahil 25 years nila itong pinlano pero hindi matuloy-tuloy. Nami-miss din namin yung pinanggalingan naming lugar, sir. Baka hindi mo nakilala yung mga tao doon? Hindi ko nakilala, sir. Hindi ko nakilala. Yung ibang kapatid ni Mama patay na rin po. Hindi kayo nakakauwi pag namamatay? Hindi po. Yung isa, hindi nga umabot ng Undas, yung may sakit, namatay lang nung last month. Paalala lang na maging maaga sa airport para hindi maiwan ang biyahe at abalahin ng rebooking ang masayang uwi sa pamilya. Gaya nila Neil na nasa Rojas City na dapat ngayon. Dahilan po ng naligaw po yung driver namin, tsaka traffic. Nag-rebook po kami ng PAL, 4:50 AM na po. Check-in po muna sa hotel. Marami rin biyahero dito na in-advance na ang Undas para makapag-stress relief sa pamamagitan ng gala. Karamihan Gen Z at Millennial, gaya ni RJ. Nagsimula lang to sa parang stress lahat, parang naisipan na kung paano magiging relax yung kanya-kanyang Kaya yun, naisipan namin na mag-book. Wala ba kayong mga patay na pupuntahan dapat sa Undas? Meron naman. Nauna na, nagsindi na kami ng kandila bago umalis. In advance. Sinong may sabing pang Gen Z lang ang YOLO at deserve kong bumiyahe? Si Ophelia man daw ay late bloomer
at least may energy pa para bumawi. This is my gift for myself. Kasi I'll be 65 this December. Yeah, late bloomer. Maraming plans pero hindi natutuloy. Siyempre, budget wise, priority ang family. Then, ngayon wala na akong siyempre, I have to give time to myself naman. Vicky, ulitin ko lang yung paalala natin sa mga pasahero na agahan nyo ho ang punta nyo rito sa airport. At bago kayo pumunta rito, i-double check nyo muna yung mga bagahe dahil baka may mahalagang wala pa doon. O kaya naman, nakapagdala ka ng ipagbabawal pala rito. Baka maabala ka pa sa security check. Vicky. Salamat sa tips, Mark Salazar. Baguio naman ang darayuhin ng marami ngayong Long Undas Weekend. Bukod sa mga namamasyal, lalo't damang-dama na roon ang amihan. Meron din mga dadalaw sa sementeryo o bibili ng mga bulaklak. Mula po sa City of Pines, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, bukod doon sa mga magbabakasyon lang ay dagsa na rin yung mga bumibili ng bulaklak dito sa Baguio City. Mahigit 30,000 ang inaasahang bibisita sa Baguio Public Cemetery simula ngayong araw hanggang sa weekend. Kaya maaga pa lang, nakadeploy ng mahigit 200 pulis. Diyan pa lang po sa entrance ay i-inspect na po natin. Meron na po tayong mga designated personnel para sigurado po tayo na wala po talagang makapasok ng mga pinagbabawal na item. Simula bukas, bawal na ang paglilinis sa sementeryo, kaya may ilang humabol ngayong araw. Kasi bukas po, bebiyahe rin po kami sa another na probinsya. Opo. Kaya ngayong araw, Mama? Ngayong araw po, dito rin kami para at least kahit papano na mapapasyalan na rin po namin sila. Bukod sa mga sementeryo, babantayan din ng otoridad ang mga tourist destination sa syudad. Inaasahan kasing dagsang mga aakyat sa City of Pines lalo't long weekend. Sa nakalipas na mga araw, naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura na ma-enjoy. 24 oras na rin ang bentahan ng bulaklak sa Chongsan Harrison Road. Kumpara kahapon, halos doble na raw ang itinaas ng presyo nito. Tumataas-taas na yung mga galing sa baba. Tingi-tingi lang, pang-arrange. Pero halos wala na ring mabiling bulaklak. Ayon sa mga tindera, bigla raw tumaas ang demand ngayong araw. Marami raw kasing mga mamimili mula sa Maynila ay dumiretso sa mga flower farm para direktang mamili ng bulaklak. Ngayon kahapon 120, ngayon 200. Kumukulang ang kwan, dinadala sa ibang lugar. Katulad na sa Maynila, sa Tarlac. Tumaas ngayon, ma'am. Pero baka mas lalo pa bukas, ma'am. Kasi yung mga iba direct na Manila. Emil, sa mga oras nga na ito ay dagsa na rin yung mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya, maging sa Metro Manila. Extended na yung oras ng biyahe ng mga bus at maging ng mga van. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Hindi multo, kundi ghost projects ang bumulaga sa mga taga-Department of Agriculture nang mag-inspeksyon sa Davao Occidental. May farm-to-market road na idineklarang tapos, pero walang simento. Meron ding tila hinabol buhusan ng simento kahit walang bakal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Batay sa record, 2021 patapos ang farm-to-market road na ito sa Davao Occidental. Pero nang puntahan ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, nabistong ang dapat ay kalsada, nananatiling lupa at graba. Sa pag-usad nila sa isang bahagi ito naman, kitang-kitang kakabuhos lang ng semento. Ilang araw pa lang itong tapos ayon sa mga taga roon. Ilang araw lang. Dapat kasi 2021 pa tapos eh. Sinukat din nilang kapal ng semento. 8 inches ang kapal. Yun nga lang, walang bakal. May mga na-confirm talaga na wala yung project at may na-confirm din na luma na yung pondo, ibig sabihin 21 hanggang 23, pero makikita na fresh pa yung mga concrete, ibig sabihin tinatry na habulin na gawin yung pagsasaayos ng karsada. Isa lamang ito sa hindi bababa sa 7 natutuklasang ghost farm-to-market road matapos i-audit ang 4,000 kilometro ng mga kalsadang ipinagawa mula 2021 hanggang 2025. Mga kaling kung natapos sana
ay baka magpapabili sa daloy ng mga produkto mula taniman patungo sa mga pamilihan. Makakatulong sa pagpapababa ng presyo at makapagbibigay ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Dahil sa nabisto, babaguhin na ang kasalukuyang sistema na Department of Public Works and Highways o DPWH ang magpapatupad ng mga proyekto katuwang ang pribadong kontraktor. Sa halip, Agriculture Department na mangangasiwa ng construction ng mga farm-to-market road. Suportado ito ng DPWH. Nag-meeting kami nung isang araw para mag-coordinate kami ng efforts sa pag-imbestiga at pagsisigurado din na hindi na ito mauulit. At ang mga mapapatunayan o manong nagsabuatan. Matatanggal sa trabaho, kakasuhan, makukulong, babawiin natin, pati yung mga ari-arian nila. Biyaheng South Korea si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Isa sa mga pangunahing misyon niya, manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa at sa layuning ito, patuloy daw ang paglilinis sa korupsyon sa gobyerno. We continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. At kung noong nakaraang linggo, iniutos niyang babaan ng DPWH ang halaga ng mga proyekto nito na overpriced umano na hanggang 50%. Ngayong araw, pinalawig niya sa ibang ahensya ang utos na ito. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras.